Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Elmer Briones. Shoutout kay Bon Richards. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa silid na panggatong, binuksan ni Aaron ang sahig kung saan siya nagpapahinga sa gabi. Hindi kalakihan ang lugar, at kalahati rin ng kahoy na panggatong sa bahay ang nagbilang. Natural, ang natitirang espasyo para sa 2 tao ay napakaliit, 3,000, hindi kita maintindihan. Ang iba ay malapit ng dumaikit sa ating ulo. Ikaw pa, galit na galit si Pangolin at hindi maintindihan. Kung walang ganoong kakayahan si Aaron, maiisip pa rin niya ang katotohanan na dapat siyang tumayo ng matuwid kapag siya ay binugbog. Kung tutuusin, ang kanyang kakayahan ay hindi, kasing galing ng iba walang masabi, pero ang problema ay hindi lang may kakayahan si Aaron, kung saan-saan mapunta ang hinto na iyon, saan niya kaya ang iba sa harap niya, ngunit para sa Aaron, ang pagtitiis ay ang pamantayan para sa mga taong hindi gaanong kalakihan, wala siyang oras upang mga tuwiran, at hindi niya gusto ang pang-aapi sa mga mahihina. Dinala niya ang sarili dito para dumalo sa mga kasalan ng ibang tao. Dapat niyang isaalang-alang ang mukha ni Soyan sa kanyang ginagawa bagay. Hindi ba't ang paghawak sa bisita ng ibang tao ay katumbas ng paghampas sa mukha ng iba, natural na dapat mong itama ang iyong ugali. Ang pagdating sa bone-burning city sa lalong madaling panahon ang tanging gusto ng Aaron sa kasalukuyan. Walang ibang mahalaga, magsasalita na sana si Aaron. Sa oras na ito, dahan-daang dumating si Shower na may dalang malaking plato ng mga pinggan. Bagamat hindi nagkunwari si Shower sa kanyang mukha, ang pag-iwas sa kanyang mga mata ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Aaron, kahit na mas malala ang kondisyon ng tirahan, hindi bababa sa ang pagkain ay hindi masyadong masama, ungol ni Pangolin, kinuha ang tray at inilagay sa lupa, kaya't handa na itong kainin. Master, ikaw, gusto ng waiter na magingay, ngunit gusto niyang tumigil sa pagsasalita. Ngumiti ng malumanay si Aaron. Binaligtad ang ulam. Kaakibat ng kakaibang ugali ng waiter, mahihinuha ng Aaron na dapat may problema sa ulam. Habang hawak ng Pangolin ang isang malaking chopstick at gustong ibuhos ito sa kanyang bibig, ang Aaron ay naghagis ng enerhiya sa hangin at direktang natanggal ang chopstick sa kanyang kamay. Shit, anong ginagawa mo? Pangolin looked at Aaron depressed, hindi ba? Kaya mo namang tiisin sa labas at ay bully ako dito, di ba? Hindi pinansin ni Aaron ang sigaw ng multo ng mga bilihin, ngumiti ng malumanay at tumingin sa waiter. Halatang alam ni Aaron na may problema sa ulam. Bakas sa mata ng waiter ang gulat. Nang makausap niya si Aaron ang walang malasakit na mga mata, ang mga kalakal ay bumagsak at lumuhad sa lupa. Panginoon, Panginoon, ito ay wala sa aking negosyo, ito ay wala sa akin, negosyo. Nang marinig ito, mabangis ding nagmuni-muni si Pangolin na tila may mali at gulat na napatitig sa waiter. Umaasa ka sa iyong tiyuhin, gusto mo bang lasunin tayo? Hindi, 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 no, 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 walang lason sa ulam, mahinang umiling si Aaron, walang lason. Naramdaman ni Pangolin na nanlumo ang kanyang ulo, ano bang meron sa ulam na ito? Kalmadong tumingin si Aaron sa waiter, tatanungin ko siya. Fuck you. Galit na saway ni Pangolin at direktang hinawakan ang kwelyo ng waiter. Ang buong tao ay mabangis, Panginoon, iligtas ang iyong buhay, iligtas ang iyong buhay. Natakot ang waiter at nagmamadaling humingi ng awa, walang iba sa ibabaw, basta. Laway, laway, tumingin si Pangolin kay Aaron na may pagdududa. Aaron disdained na ngumiti, hindi na niya kailangang manghula. Natatakot ako na alam na niya kung sino ang gumawa ng mabuti, oo. Ang laking tao ngayon. Nakita niya akong naghahatid ng pagkain sa'yo kaya, naguguluhang paliwanag ng waiter. Siya
Shit, itong bastos na ito, pinagtitiyagaan ko sila. Wala pa rin silang katapusan, di ba? Kung hindi mo gagawin ito, kalimutan mo na. Ako mismo ang kukuha sa kanya. Pagkababa ng boses, galit na bumangon ang panggalan at makikipag-ayos na sa higanti. Sumimangot si Aaron at biglang ginalaw ang kamay niya. Makalipas ang mahabang panahon, may malakas na ingay, at sumara ang pinto ng buong bahay na panggatong. Aaron, ang panggalan ay umuungal sa pagkadismaya. Ganito ang lahat, kaya mo bang tiisin? Isang scholar kaya, pinatay, hindi napahiya. Bahagyang binawi ni Aaron ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay dahan-daang itinapat sa waiter, na natakot na sa galit ng panggalan nang makita niya ang kanyang sarili hindi maiwasang maging matalino. Master. Sabik na tumingin ang waiter kay Aaron. Hindi nagsalita si Aaron. Tumingin siya sa waiter, at saka tumingin sa panggalan. Ito ba ay pagtitiis o outbreak? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hinihintay ni Panggalan ang sagot ni Aaron, kapag natapos mo na ang pagkain, lahat ay magkakaroon ng mas kaunting problema. Ano sa tingin mo? Bumantong hininga si Aaron at tumingin kay Shower. Nagulat ang waiter at tumango na parang minasa ng bawang sa susunod na segundo. Kung hindi mag-iimbestiga si Aaron, natural na gusto ito ng waiter. Kung hindi sumibak ang Aaron, hindi niya gagawin, makipag-ayos sa kanila ang laway sa ulam, sabi nga ng Aaron, ito lang talaga ang susi para maayos ang problema. Sir, alam ko na, sabi ng waiter, mabilis na nawala ang nakangiting mukha, at saka mabilis na umatras. Sa sandaling umalis ang sophomore, ang panggalan ay naglakad pabalik sa Aaron na nalulumbay. Ang maling hitsura ay parang isang malaking manugang. Naglakad siya ng ilang hakbang sa harap ng Aaron, hindi siya pinansin nang makita niya ang Aaron, at pasimpleng nag-squat sa tabi ng Aaron. Sabi ko, Aaron, iba ka, hindi pa ba sapat ang sinabi ko? Malumanay na ngumiti si Aaron at pagkatapos ay diretsyong humiga sa sahig at bumantong hininga. Mahirap ito, ngunit ito ay mabuti para sa gulugad. Dahil doon, ipinikit ni Aaron ang kanyang mga mata at diretsyong nagpahinga. Si Panggalan ay hindi rin makapagsalita. Gayunpaman, nakikita Aaron kaya, nakapikit lang siya sa restaurant. Nang bumalik ang waiter na may dalang tray, tinawag ni Mr. Liu at ng iba pa ang waiter, siya tapos na. Naghihintay siyang Master Liu sa waiter. Nagmamadaling tumango ang waiter, Sir, tama po kayo. Kinain ng dalawa ang mga pagkain na pinadala nila. Haha, pinuri ba nila ang laway ni Lolo? Napangiti ng may pagmamalaki ang higanti. Pagkababa ng boses ay tumawa ang ilan pang tao sa mesa. Gayunpaman, si Mr. Liu ay nakatitig lang sa waiter. Medyo nahiya ang waiter at ngumiti sa kanya na nagmamadaling magtago. Biglang ngumiti si Child Liu sa kamay at hinawakan ang kamay ng waiter at idiniin ang kamay na may hawak ng chopstick, biglang bumaliktad sa isang tiyak na oras. Ang mga chopstick ay direktang dumaan sa segunda manong sentro mula pagkabata. Nabasag ang mesa at tumayo sa ibabaw nito. Ay ipinako sa mesa gamit ang mga chopstick. Sa ilang sandali, nag-alinlangan siya sa sakit, ngunit hindi niya ito mailabas. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo sa sugat. Napakadugo at malupit ng eksenang ito sa mata ng sinuman. Gayunpaman, maraming tao ang piniling bawiin ang kanilang mga leeg, maupo at manood ng magandang dula. Nagsinungaling ako sa harap ni Mr. Zhao. Wala bang nagsabi sa'yo na bawal ito? Malamig na ngumiti si Child Zhao at pinahit ang kamay na may hawak na chopsticks. Sa oras na iyon, ang waiter ay sumigaw na parang pagpatay ng baboy, Lolo, mali ako, sakit, bitawan mo. Napaluha ang waiter. Hindi nakatiis ang buong lalaki. Isinabot niya ang kalahati ng kanyang katawan sa mesa at mariing napaluhod. Kakaibang tumingin ang higanti at iba pang mga tao kay Child Liu. Hindi nila maintindihan kung saan inis sa kanya ng waiter. Ang mga pagkaing iyon ay naabutan ng matabang hukbong sandamakmak na baka walang pakialam ang mga ibang kainan, pero ang mga ulam ba ay magiging basura sa pinakamagagandang restaurant tulad ng Juying Pavilion. Hanggat hindi tanga o tanga ang kabilang partido, paano mo kakainin ang lahat ng ayaw mong itanong? Sa sandaling sabihin ito ni Child Liu, muli silang tumango, ngunit nakalimutan nila ito, Mr. Liu. Dahil alam mo na makikita ito ng kabilang partido,
kailangan mong hilingin sa kanya na magpadala ng mga pinggan. Ang ilang mga tao ay naghihinala. Magiliw na ngumiti si Child Liu, hindi mo kailangang kumain para magbigay ng isang bagay. Nakikita ng kabilang partido na ang pagkain ay pinagmumultuhan. Hindi pa ba sapat na provocative ito? Ito ang sukdulang layunin ng Child Liu, gayunpaman, kahit na alam ng dalawang kalakal na. Ito na nilayon naming pukawin, kinikilala din nila ang payo at hindi tinatanggap ang paglipat. Ano ang dapat nating gawin? Malamig na ngumiti si Child Liu. Tapos na ba ang pagpapayo? May paraan ako. Storytelling channel sa YouTube. Kung ligtas na malulutas ng pagpapayo ang anumang problema, ano pa ang kailangan mong linangin sa mundong ito? Ano pa ang gusto mo? Hindi ba maaari kang maging una sa mundo sa pamamagitan ng pagpapayo? Nakita ng payat na unggoy ang hitsura ni Mr. Liu. Naunawaan ang kanyang kahulugan, at hindi maiwasang magbiro. Hindi nagsalita si Child Liu, ngunit may malabong ngiti sa kanyang bibig. Gusto mo bang matapos ito ng ganito? Paano ito posible? Tulungan ka sa ilang bagay. Kung hindi mo magawa ng maayos, mawawala ang kanang kamay mo mamaya. Sumulyap si Child Liu sa waiter at sa yin tunnel. Mabilis na tumango ang waiter. Dahil sa napakalaking pagkawala ng dugo sa kanyang palad ay namutla ang kanyang buong mukha. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras na pagpapako, sa kanyang pangangatawan, halos mahulog siya sa lupa upang makita ang hari ng impyerno na si Child Liu ay malumanay na ngumiti at bumulong sa tainga ng waiter matapos marinig ang kanyang mga salita. Biglang natarante ang waiter at tumingin sa bata. Liu, kakaiba, ito. Aba, bigla niyang hinayla ulit ang chopsticks. Maya-maya, nagpakita ng ngipin ang waiter at nagmamadaling tumango, umalis ka na. Nang maluwag na ang chopstick sa kanyang kamay, direktang nawalan ng kontrol sa gravity ang waiter at bumagsak sa lupa. Ngunit sa mga oras na ito, wala siyang pakialam kung gaano siya kadumi at kung gaano kasakit ang kanyang mga kamay. Hinawakan niya isang tuwalya mula sa counter upang takpan ang kanyang sugat, at nagmamadaling lumabas ang young master na si Liu sa isa't isa. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang baso at inanyayahan siyang uminom ng malaya nang ang handaan ay puno ng alak at pagkain. Ang waiter ay bumalik. Gayunpaman, kumpara sa ngayon, si Xiaoer ay nahihiya pa rin at may bahid ng dugo napakalaki, mataba at paalang na natatakpan ng lahat ng uri ng dumi ng baboy mabaho, at ang iba ay samukha kung ito ay normal. Ang isang grupo ng mga tao ay pinagalitan, ngunit alam ng lahat na ito ay utos ni Ji Liu. Umupo na lang sila sa kanilang mga upuan at hindi alam kung ano ang gusto ni Mr. Liu. Mukhang walang magandang intensyon si Young Master Liu. Hindi ko alam kung sino ang malas na mag-provoke ng ganitong salot. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Huwag hawakan ang iyong sarili ng amag. Nagbulungan ang ilang tao. Bagamat pinapunan nila ang ugali ni Child Liu, talagang curious sila kung anong uri ng malas na lalaki ang nakipag-away sa ganoong lalaki. Well, kapag busog ka at lasing, oras na para magsaya. Magiliw na ngumiti si Child Liu. Tinapik ang mesa at agad na tumayo. Kasama niya, tumayo rin ang ilang katabi niya. Isang grupo ng mga tao ang may malakas na ngiti sa kanilang mga mata. Malinaw, itinuring nila ang Aaron bilang isang laruan pagkatapos ng hapunan. Nagmamadaling hinatid ng waiter ang baboy at ang aso para buksan ang kalsada sa harapan. Si Child Liu at ang iba ay sumunod sa kanya, natural at walang pigil. Nang makita ang sitwasyong ito, alam din ng iba sa restaurant hall na may excitement na makita. Isa-isa silang sumunod sa kanila, bumuo ng isang malaking team. Malinaw, hindi alam ni Aaron at Pangolin na tahimik na dumarating sa kanila ang isang alon ng malisya. Sa madaling salita, hindi alam ng Pangolin na nakatulog sa sama ng loob. Nang unang humakbang ang alon ng mga tao sa likod bahay, napansin ni Han Sanchen, na bahagyang natutulog, na may pumasok na estranghero. Walang magawa siyang bumantong hininga at umiling. Madali lang talaga makita ng hari ng impyerno, bata, Creek. Halos sa oras na ito, ang mga pagsabog ng amoy ni Ziyang ay nagmula sa labas, at pagkatapos ng ilang sandali, sa tamad na tunog ng kahoy na pinto, bahagyang bumukas ang pinto. Huhu. Gawin mo. Ilang sigaw ng aso, na may ilang mahinang tunog ng baboy, ay nagsimulang tumunog ng malumanay sa bahay, at pagkatapos ay lumakas ang amoy ng amoy. Bahagyang iminulat ni Aaron ang kanyang mga mata.
Ang baboy at aso ay mabagal na naglalakad patungo sa loob. Ngunit ang mas hindi comfortable ay ang baboy ay nagbuga at direktang nagpalabas ng libo-libong milya, halatang may nagbigay ng laxative na ito, habang dinadala ang amoy, nagulat din sa natutulog ang pangolin, tumalon ng mabangis, umungol at gumalaw, ngunit natapakan lang ng isang paa ang dumi ng matabang baboy, mas mabaho ang buong bahay pagkatapos ng hapunan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!